Kailangan ng Lakers ng reliable center. Yan mismo yung target nila pagpasok ng offseason. Walker Kessler ang nasa radar ng Lakers. Ang problema, nag-decline na yan ng 140 million 5 years extension na pinopropose sa kanya ng Utah Jazz. Yan yung indication nga raw na possible na humanap pa yan ng mas malaking contract sa ibang team. Ang problema kasi, unrestricted free agent siya. Kaya kahit anong offer sheet ang ibigay o pumasok sa Utah Jazz pa rin ang magde-decide nga raw na base mismo sa mga report kasi gusto ng Jazz ng mas maraming first rounder at mga young player kapalit nitong si Kessler. Dagdag pa dyan, kung kukunin nga raw yan ng Lakers, pwedeng magpabigat pa yan lalo sa cap flexibility nila dahil sa mga report pwedeng kumuha to ng bagong contract sa ibang team around 30 to 35 million. Kailangan ng Lakers na gumawa ng malaking salary maneuver dahil may problema na nga sila ngayon sa extension contract pa lang nitong si LeBron at Austin Reeves. Dadagdag pa nila itong si Walker Kessler. Kung nga habulin nila yan sa free agency tapos mawawalan pa sila ng draft capital, tataas yung payroll nila at possible lumampas sa luxury tax threshold. Lalong liliit yung flexibility nila para magdagdag ng ibang role player. Hindi pa nila mareresolba yung extension contract nitong si LeBron at Austin Reeves. Parang yung kay Reeves kasi hindi na nila ganong ino-open dahil una pa lang kasi talagang lumalabas na yung mga report na willing ang Lakers na magbigay ng maximum contract o near max deal kung papayag si Reeves na mag-discount. Kaya yung pinaka-problema nga ng Lakers, yung extension contract lang nitong si LeBron. At kung ano yung magiging desisyon niya sa free agency. May mga article pa nga na lumalabas ngayon na ang Lakers nag-uumpisa na ng discussion about sa potential extension niya. Pero malinaw na ang Lakers wala na nga raw balak bigyan si LeBron ng max contract na umaabot sa 50 million. Humihingi sila ng malaking pay cut kung gusto nga raw ni LeBron na bumalik pa. Yan yung nagiging sitwasyon ngayon sa pagitan ni LeBron at ng Lakers. Dahil magiging interesado nga lang raw si LeBron na mag-pay cut kung malalaman niya yung movement ng Lakers front office sa free agency at kung sino talaga yung target nila na role player o star player Yan yung desisyon ni LeBron. Yan din yung dahilan bakit hirap pa sa ngayon ang Lakers na gumalaw bago ang offseason dahil sa laki ng cap hold ni LeBron na hindi pa nila naaayos sa ngayon. Kung hindi maayos bago ang deadline kasi, lalo silang mahihirapan na kumuha ng elite center at mahihirapan makipagbid sa free agency at market dahil walang kasiguraduhan kung gaano kalaki yung pwede nilang gamitin sa free agency. Kung hindi nila mamamatch ang package, mahihirapan sila na makumbinse ang Utah Jazz para makuha si Kessler. Lalo't hirap din sila sa cap flexibility. May mga report pa ngayon na lumalabas sa mga insider na pwedeng subukan ng Lakers ang idea na pabalikin itong si Anthony Davis. Pwedeng dyan din maengganyo nga raw si LeBron na mag-pay cut kung mangyari yan. Kaso ang problema, komplikado, lalo 3-team trade ang possible way para makuha pabalik si Davis. Maraming moving parts top draft picks, future swaps, malaking contracts, free agent decision, at salary matching rules. Si Davis ngayon sa Wizards kasi, hindi talaga sigurado yung magiging future niya. Nakadepende nga raw sa movement ng Wizards. Kung nasa rebuilding pa rin yung mga to, dyan nga raw possible gumawa ng hakbang si Davis palabas sa team na yan at humanap ng team na nasa championship push. Isa pa ngayon, si Trae Young may mga report na possible i-decline yung contract niya. Kaya dyan pwedeng masira agad yung binubuong core ng Wizards. Kaya paniguradong mas pipiliin ng mga to na mag-rebuild at kumuha ng mga draft picks at yung asset sa trade market. Kung sa salary matching at asset situation kasi, maraming kailangan gamitin ng Lakers. Nandyan yung mga pangalan ni Hachimura, Dalton Knecht, Jared Vanderbilt, 2030 first round pick, 2032 first round pick. Yan kasi yung nakikitang package na pwedeng kagatin nitong Wizards para ibigay si Davis. Wala sa free agency yan May mga kontrata pa siya sa Washington Wizards na nasa 58.5 million sa 2026 to 27 season. May kasama pa yan na player option sa susunod na taon. Kaya hindi siya basta-basta mapapapirma ng Lakers. Kailangan ng big trade para makuha siya pabalik. Sa Utah Jazz naman, kailangan nilang gamitin si Ace Bailey at ibang draft picks kaya mas nagiging komplikado yung 3-team trade na to.